DZRH, a proud member of MBC Media Group. 3 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Biyernes tayo ngayon, 23 na ng Pebrero 2024. Sa ulo ng ating mga balita, higit 8,000 hektarya ng coral reef sa South China Sea sinira ng China ayon naman sa think tank. Korean PM na Miro napili ng Commission on Elections para sa 18 billion peso 2025 election contract. PNP tinangging may banta sa buhay ni Pastor Apollo Kibuloy. 100 pisong wage hike kinahirit na gawing 3 bagsakan. 87% ng mga Pinoy nakaranas ng impact na ng climate change ayon naman sa Social Weather Station. 43 Chinese na sangkot sa iligal na pogo ipinadeporta. C-130 aircraft tumirik sa NAIA, 18 flights ang naantala. 216 na mga nadali ng food poisoning sa Agusan del Sur nakalabas na ng ospital. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, mahigit na sa 20,000 acres o katumbas ito ng 8,000 hektarya ng coral reef ang sinira ng China sa South China Sea. Sa report ng US-based think tank na Asia Maritime Transparency Initiative, 4,500 acres ng coral ang sinira ng dredging at landfill ng China para sa artificial island dito sa naturang teritoryo. Nasa 16,300 acres naman ang napinsalang coral reefs dahil sa malawakang clam harvesting ng mga mangingisdang Chino. Sinabi pa ng think tank na baka abutin pa ng ilang dekada bago maibalik ang mga coral reef sa karagatan dahil naman sa lawak ng naturang pinsala na ginawa ng China. Pinalaga ng Pilipinas ang sinabi ng China na itinataboy ng kanilang Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Scarborough Shoal. Ayon kay Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, inaccurate ang pahayag na ito dahil patuloy pa rin naman ang BRP Datos Anday sa pagpapatrolya sa karagatan. Aktibo pa rin na niyang barko sa pagtiyak ng seguridad ng mga mangingisdang Pilipino at patutunayan ito ng mga taga-media na nakasama sa paglalayag. Una nang sinabi ng Chinese State Television na itinaboy ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas dahil sa iligal itong pumasok sa loob ng Scarborough Shoal. May mga ebidensya na nagsasagawa ng cyanide fishing ang China sa karagatan ng Pilipinas. Ito naman ang sinabi sa DZRH at radyo natin ni dating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Attorney Asis Perez sa kabila ng pagtanggi ng China ng paggamit ng cyanide sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. May ebidensya yan kasi nakikita yung corals eh. Okay. Nakikita doon sa corals namumuti. Aha. Pag namuti yung corals, kasi buo parang kita mo, kala mo buhay pa yung corals, ano? Pero pagka tinignan mo yung mga organism dyan, patay na yan. Kasi nga pag tinamaan ng cyanide, lumamatay yung organism. Okay. Tapos gaano ka-chronic yung exposure from cyanide fishing para tuluyang masira? One time lang? One time lang yan. One time lang? Sira na kaagad? One time lang. Basta tinamaan mo yung basta tumama ka, tinamaan mo yung coral na yon ng cyanide, mamatay yun. Gayun pa man, sinabi ni Perez na hindi naman bago na ang paggamit ng cyanide sa mga pangingisda, lalo na sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa dating BIPAR Director, ginagamit kasi ang cyanide upang mahuli ng buhay ang mga isda. Ngunit magamat hindi namamatay ang mga isda sa nasabing kemikal, matindi naman ang pinsalan nito sa mga coral reef. There were instances na may narinig tayong mga ganong report. So, at saka nung una, nung usong-uso pa yung
tinatawag na aquarium fish. No? Nung uso yun, talagang yan ang ginagamit. Yung buhay na isda sa aquarium. Oo. Ayun, ginagamit yan. Hindi, kung matagal nang nagsascianide fishing, di ubos na sana yung coral dun. Hindi naman, ang sinabi naman natin na matagal na. Nung long time ago, I was preparing to the time when nag-export pa tayo dati ng ganyan ng aquarium fish. Aquarium fish. Ang ginagamit doon, mostly cyanide. Sa iba pang mga balita, iginawad na ng Commission on Elections sa South Korean firm na Miro Systems ang 17.99 billion peso vote counting machine contract para sa 2025 elections. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, nagdesisyon ang ANBAC na ibigay ang kontrata sa solo bidder matapos na i-recommenda ng Bids and Awards Committee at Technical Working Group. Nakapaloob sa kontrata ang pagsusupply ng 110,000 automated counting machines, ballot boxes, laptop printer at iba pang kagamitan. Iniyak naman ang Miro na susunod sila sa terms of reference ng poll body at sinisiguro na malinis at mapayapang halalan sa 2025. Kung niyo pong matatandaan, kine-question nga po ang kredibilidad ng Miro dahil ang isinumite nito mga prototype hindi pa nagagamit sa nakarang mga eleksyon at ang kanilang experience sa ibang bansa hindi din ganoon kaganda. Higit kalahati na ibinaba ang presyo ng pulang sibuyas sa Marikina Public Market dahil naman sa oversupply. Sa pag-iikot ng DCRA sa Marikina City, 70 pesos na lamang ang pinakamurang local red onion habang ang pinakamahal ay 120 pesos per kilo. Mas mababa ito kumpara sa 190 pesos per kilo na nakapaloob sa monitoring report ng Department of Agriculture noong Enero. Ayon sa isang manininda, nagmura ang pulang sibuyas dahil anihan na ng mga pinagkukunang probinsya, partikular na ang Pangasinan, Nueva Ecija at Mindoro. Una nang nagpahayag ng pag-aray ang Federation of Free Farmers dahil sa mababang farm gate price ng sibuyas. Naglalaro na lamang ng 10 piso hanggang 50 pesos pagpasok ng taon. Inaasahang bababa sa 44 hanggang 46 pesos ang presyo ng bawat kilo ng well-milled rice sa mga susunod na linggo. Ayon sa Department of Agriculture, bunsod ito ng pagbabari ng presyo ng bigas sa international market. Naobserbahan din ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang pagbagsak ng presyo ng bigas sa ibang bansa na umabot na lamang ng $580 per metric tons mula sa dating $612. Samantala, sinabi naman ng SINAG na ang halaga ng palay na inani ng ating mga magsasaka ay nabibili pa rin ng 24 pesos per kilo. Bumaba mula dating 26 pesos per kilo o katumbas pa rin ito ng 47 hanggang 48 pesos per kilo kapag naging bigas na. Patay ang isang magsasaka dahil naman sa heat stroke sa Matag-Ub, Leyte. Ayon sa mga kasamahan nito, bigla na lamang nawala ng malay ang biktima sa gitna ng matinding init ng panahon. Lumabas sa eksaminasyon ang Leyte Municipal Office na pumanaw ang magsasaka dahil sa atake sa puso bunsod ng naranasang init. Payo ng mga doktor at mga dalubhasa, palagi ang uminom ng tubig upang maiwasan ang heat stroke, lalo na at pinangangambahang tataas pa ang heat index ngayong Mayo. Nakapagtala naman ng 8 magkakahiwalay na forest fire ang Cordillera Administrative Region. Karamihan sa sunog na patuloy pang nirerespondihan ng Bureau of Fire Protection ay mula sa Benguet, partikular na sa Itogon at Tuba. Ayon sa Bureau of Fire Protection Cordillera Region Chief of Staff na si Crosib Cante, umabot na sa 60 hektarya ang lulupain ang apektado ng forest fire. Kabilang sa tinitingnan dahilan sa sanhi ng forest fire ang kaingin, agricultural clearing, bonfire at ang kapabayaan sa pagtatapo ng sigarilyo. Sinabi ni Cante na prone talaga sa sunog ang kagubatan dahil walang ulan, sobrang init sa tanghali at tuyot din ang ating mga lupain. Pinapayuhan na ng Baguio City Government pati ang kanilang mga residente na magsuot ng face mask. Protektahan ang sarili upang hindi malanghap ang usok na nagmumula sa forest fire.
Kumapila naman sa publiko ang Task Force El Nino, iwasan mo ang paggamit ng inflatable pools upang maibsan ang init na posibleng maranasan ngayong papalapit na panahon ng tag-init. Ayon kay Joey Villarama, tagapagsalita ng Task Force, bagamat dapat na magsimula sa gobyerno ang hakbang, dapat din gawin ito ng publiko para maiwasan ang matinding epekto ng El Nino. O dito hiniling din ng Task Force sa mga mamamayan, iwasan ang matagal na paliligo. At sa halip ay uminom na lamang na maraming tubig kung naiinitan. Una rito nakapagtala na ng 40 degrees Celsius heat index ang Cotabato City nitong Miyerkules at inaasahang tataas din ngayong Biyernes. Ako at least ako hindi ako guilty dyan. Every other day na ako maligo ngayon. Pero pag nagtutras naman ako 7 times. Monday, Tuesday, Wednesday. Dati 12 times January, February, March, April. Joke! Magandang umaga, Pilipinas! 14 makalipas ang alas 4 ng umaga. Bumandera bilang most trusted government agency ang Department of Education, habang best performing agency naman ang Department of Social Welfare and Development. Sa tugon ng masa survey sa fourth quarter ng 2023, nakakuhang DepEd ng 84% trust rating, 5% pang mataas mula sa 79% na naitala noong third quarter. Sunod na pinagkakatiwalaan ng publiko ang Commission on Higher Education, 83%, DSWD 82%, Department of Health 80% at Department of Public Works and Highways 75%. Pasok din ang mga ito bilang top-performing agencies kung saan ang unang DSWD na may 86%. Pinakamababa naman na nakakuha ng trust rating ang DOTR at ang Department of Trade and Industry na merong 19 at 16% lamang. Personal na binisita naman ni Vice President Sara Duterte ang burol ng nasawing sundalo sa isang bakbakan sa Munay, Lanao del Norte. Ayon sa Vice Presidente, saludo siya sa katapangan at kabayanihang ipinakita ni Corporal Relanda Tapinit at ng mga kasama nitong nag-alay ng buhay at patuloy na nakikipaglaban sa mga terorista. Sa kanyang pakikiramay, nagpaalala rin si BP Inday na patunay ito na totoo ang banta ng terorismo at wala itong pinipiling biktima. Kasunod dito, dinalaw rin ni BP Inday ang 2 pang sugatang kawal na nagpapagaling naman sa Adventist Medical Center na kasama rin sa naturang sagupaan laban sa Dawla Islamiyya Group. Nagpapatuloy ang pagbisita ni BP Sara sa Camp Edelberto Evangelista Station Hospital sa Cagayan de Oro City, kung saan kinumusta rin niya ilan pang mga nagpapagaling na sundalo. Pangako naman ni BP Inday, magpapaabot siya ng tulong sa pamilya ng mga nasugatan at nasawing sundalo. Na-delay ang 18 flights sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa pagtirik ng isang C-130 plane sa taxiway Charlie 6 kahapon. Ayon sa Manila International Airport Authority, nagkaaberyang eroplano dahil sa umano'y system break issue. Sakay ng C-130 plane ang 34 pasahero at 7 crew na ngayon ligtas na at nailipat naman sa holding area ng paliparan. Naalis ang eroplano sa naturang taxiway at naiparada na sa remote parking Bay 24. Nagsasagawa pa ng mapping operations ang MIAA at ang Philippine Air Force para matanggal ang anumang debris bago muling gamitin ang taxiway. Pero ito naman kakaiba. Nag-emergency landing sa Hong Kong International Airport ang isang eroplano ng Royal Air Philippines matapos umabog ang power bank na dala ng isang pasahero. Nangyari ang naturang insidente sa Royal Air Flight RW602 galing ito Boracay at patungo sana ng Shanghai, China. Sa video na ibinahagi ng The Standard Online News sa Hong Kong, nabalot ng usok ang buong cabin ng eroplano dahil sa sumabog na power bank habang ito'y nasa ere. Nailigtas naman ang lahat ng mga pasahero at matapos ang isang oras, na-clear na ang usok dahilan upang ipagpatuloy na ang biyahe. Paalala ng Civil Aviation Authority of the Philippines, hanggang 27,000 milliamps per hour lamang ang pinapayagan na power bank at dapat ding dala ito ng pasahero sa cabin, hindi pwedeng isama sa check-in luggage. Yung pala yun talaga palang umiinit pagka ilalagay mo yun doon sa luggage.
18 minuto na makalipas ang alas 4, pumalo na sa 2,000 ang mga nagparehistro sa Annual Photography Contest ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Ibinalita rin ni PAGCOR Chair at CEO Altenco, tumaas sa 85.49% ang views ng kanilang official website. Umaasa si Chairman Tenco na marami pang professional photographers at mga hobbies ang lalahok sa 2024 PAGCOR Photography Contest. Naglaan ang liderato ni Chairman Tenco ng tumataginting na 2.23 million pesos cash prizes para sa naturang kompetisyon na ang tema ay Harvest Time. Layunin ng photography contest na itampok ang matinding pagtitiis at paghihirap ng mga Pilipinong magsasaka para magkaroon ng masaganang ani. Kinikilala rin ang patimpalaka ang hindi matatawaran dedikasyon ng mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang producer para siguraduhin na merong sapat na supply ng pagkain ang bansa. Hay mga misis! Amoy araw ba si Bunso pag-uwi galing na eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang Vitamlan Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, I challenge you! Subukan ang Shield Bath Soap galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. Maganda umaga sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong. Sa mga suki natin sa Taiwan, ha? Sa mga seafarers nating naglalayag, ingat ho kayo at maraming salamat muli sa inyong patuloy na paghihirap, pagsisakripisyo para makapagpadala ng dolyar sa Pilipinas. Teka muna, ha? Kung meron sapat na dolyar, edi may pambili na ito ng mga pagkain. Alamin natin ang presyo mula sa Pasay City Public Market. Naroon ang Aris 27. Good morning, Noche Gakas. Noche. Mayong buntag, kayang Angel, ngayong thank God it's Friday morning dito sa Pasay City Public Market. Ito na yung presyo ng ilang mga bilihin. Punta naman natin, unahin natin yung gulay, kayang Angel, yung talong 60 pesos ang kilo. Patatas 110, ang kamatis 90, habang ang sibuyas pula, yung local, kayang Angel, 80 pesos 80? Ang kilo. Yung 80 pesos Kuya Angel. Sus ko, mas mura pa rin online, ha? 25. Yung local. Okay. Sige. Puti naman ay 70 pesos ang kilo. Habang ang repolyo, bababa, nasa 50 pesos ang kilo. Ang kalabasa, 30 pesos. Sitaw, 70. Ang ampalaya, 90. Sayote, 40. Carrots, 80 pesos. Habang ang luya, 100 pesos. Yung kalamansi naman, 80 pesos, habang ang siling labuyo nasa 100 na lang ang kilo. Punta naman natin yung bangus, 180 ang kilo. Yung tambakol, Kuya Angel, 200 pesos. Pampano, 400. Habang ang galunggong, 190. Ang matambak, 220. At ang adumahan, 220 ang kilo. Sa mga naghahanap naman ng tilapia, isama ko na rin, nasa 130 ang kilo. Ang karning baboy, Kuya Angel, katulad ng laban, 300 ang kilo, habang yung liempo, 340 ang manok, 170, at ang baka laman, 440 ang kilo. So yan ang presyo ngayong Friday morning dito sa Pasay City, o mas kilala bilang Libertad Market. Mula sa nanahan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Nachikakas, tuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tigan salamat na Noche. Maganda umaga, Pilipinas. Ang mahal naman ng mga bilihin, ano? Mahiwagang tunog. Manay, meron tayong 6,000 naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Galingan nyo naman para makuha na natin. Actually, yung prinsipyo na lamang po ng P6 ang ating hinahanap, ha? Nakuha na yung item number 1 at saka yung item number 2 Kung paano produce, yun po ang alapa. Hindi muna tayo magbibigay ng clue. Nakuha ni. Gagaling ninyo. Ayan, ha. Ang inyo pong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot.
Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, laundry day na ba? Pwede. Kasi mahabang araw, pwedeng matuyo ang ating mga lalabahan. Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mansya? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mansya. Based on test of chocolate, mud, and Sembleman cotton, gawa po ito ng ACS. Sa iba pang mga balita, sinagot ni Senator Amy Marcos sa mga paratang na nawala ng ayuda ang 4.3 million beneficiaries ng 4-PISA dahil sa nire-align niyang budget. Ayon kay Senator Amy, inamin mismo ng DSWD sa budget hearing noong Setyembre na 45% ng budget ng 4-PISA ang nagamit, 3 buwan lamang ang natitira para ito ay gastusin. Upang maagapan na hindi ito maibalik sa National Treasury, nirekomenda umano ng Presidential Sister, i-realign o ilipat ang balanseng 8 billion pesos sa iba pang mga programa ng DSWD na agad namang maipatupad. Paliwanag ni Senator Marcos, hinati-hati ang pondo sa Supplemental Feeding Program, kapit-bisig laban sa kahirapan, Comprehensive at Integrated Delivery of Social Services, Quick Response Fund for Disasters, at Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Sasapin naman ng 5 bilyong pisong tampya sa AIC, sinabi ng mambabatas na i-recommenda niya itong ipasok sa Senate version pero inalis nang umakyat sa BICAM Committee dahil sa kawalan ng fiscal space matapos naman ang pandemya. Idiniin pa ng senador, dapat manatili ang budget ng DSWD dahil mahihirap ang nawawalan kung hindi maisasalba ang bilyones na balanse ng 4-PISA noon. Ginawa ni Marcos ang pahayag matapos sabihin ni Congressman Raul Bungalon na milyon-milyong 4-PISA beneficiaries ang nawala ng ayuda dahil naman sa 13 billion pesos na ni-realign ni Senator Amy sa ibang programa. May update muna tayo sa Forest Fire sa Itogon, Benguet. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 na imbag na bigat kada kayo amen sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Romy? Dalawa pang forest fire sumiklab sa Binunggaan, Pinongdan at Bonekaw sa Luacan, Itogon, Benguet kahapon. Ayon kay Senior Fire Officer 2 Gary Calewa, Chief Operations ng Bureau of Fire Protection Itogon, patuloy ang pag-upula sa naturang forest fire sa Tinongdan. Inaasang ipapatupad ngayong araw ang air suppression sa pamagitan ng Tactical Operations Group 1 ng Philippine Air Force dahil hindi marating ng mga bombero ang lugar. Tuloy-tuloy naman ang pag-apula sa mga nasusunog na bahagi ng Luacan na madaling marating. Abot na sa 16 na ektarya ang tinupok ng apoy sa bunduking bahagi ng Bonekaw, Luacan, samantalang 5 ektarya naman sa Binunggaan sa Tinongdan sa Itogon, Benguet. Iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection Itogon ang pinagmulan ng mga naturang forest fire. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos na gina sa lahat ng mga pakyat at papaba ng Norte. Maglalabas ng lookout bulletin order ang Department of Justice para sa kontrobersyal na tele-evangelist na si Apollo Kibuloy. Bunsod ng investigasyon na ginagawa naman ng Senado. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Senior State Counsel Mary Grace Quintana na dahil sa nagpapatuloy ng mga investigasyon, maaari nang mag-issue ang Department of Justice ng ILBO. Iniimbestigahan ng Komite ni Intimeros ang alegasyon ng human trafficking, rape, sexual at physical abuse laban kay Kibuloy at sa pinamumunuan nitong Kingdom of Jesus Christ Church. Nilinaw naman ni Quintana na ang ILBO ay nangangahulugan lamang na babantayan kung saan pupunta ang isang individual na pinangalanan sa naturing order at hindi ito magagamit upang pigilang lumabas ng Pilipinas. Sinabi naman ng Bureau of Immigration na walang record na lumabas ng Pilipinas si Kibuloy. Itinanggi ng pambansang pulisya na may banta sa buhay ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, wala silang impormasyon ng anumang banta kay Kibuloy maliban lamang sa kanyang mga pronouncement. Kung may basihan daw ang sinasabi ni Kibuloy, handa naman ang PNP na bigyan siya ng seguridad gaya ng ibinibigay nito sa lahat. Una rito inakusahan ni Kibuloy ang Pangulong Bongbong Marcos at ang gobyerno ng Amerika na nagsasabuatan upang siya ay iligpit.
Naninindigan naman ang mababang kapulungan na hindi nila babawin ang kanilang subpina laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Kapanayam ng DCRH at ang radyo natin kay Congressman Gus Cambunting, ang chair ng House Committee on Legislative Franchises. Sinabi niya na kung hindi haharap si Quiboloy, kakasuhan nila ito isa-cite in contempt para iparesto. Nagbigay din ng kanyang pahayag si Tambunting ng aminin ni Quiboloy sa 36 na minuto niyang voice message na nagtatago siya para sa kanyang seguridad. Depensa na lang po niya, no? Pero wala po kaming alam na siya ay yung information po niya ay hindi pa validated at yan ay galing po sa kanyang kampo. At we don't know of any security issue on his safety that we would warrant him not to appear for the House of Representatives, especially the Committee on Legislative Franchise. Maganda umaga, Pilipinas! Handa naman tumulong ang Philippine National Police sa inihaing subpina sa inilabas na subpina laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Sinabi ito ng PNP spokesperson na si Colonel Jean Fajardo kasunod na naging pahayag ni Senator Risa Ontiveros na maaaring humingi ng tulong ang Senado sa PNP kapag muling binaliwala ni Quiboloy ang subpina. Ngunit sa ngayon, hindi muna makikialam ang PNP hanggat walang opisyal na request mula sa Legislative Chamber. Alas 4:30, dalawang lalaking nagiinuman pinagbabaril ng 4 na suspect. Mula sa Action Radio Davao, may report si June Soter. June, may budag. Tad-tad ng bala ang katawan ng dalawang lalaki matapos silang pinagbabaril ng 4 na armadong lalaki pasado alas 12:15 ng madaling araw sa barangay Ising, Carmen, Davao del Norte. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Carmen Police Station, habang nagiinuman sa loob ng bahay ang mga biktimang sina alias Son at alias Noel kasama ang kanilang kalibin partner nang bigla na lang silang pinasok ng 4 na armadong kalalakihan. Hinila palabas sila alias Son at Noel habang tinutukan ng baril at pagdating sa labas, saka pinagbabaril ng maraming beses ng 4 na armadong lalaki. Dahilan ng agarang pagkamatay ng mga biktima. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang 8 fire cartridge na hindi pa matukoy kung anong klaseng baril habang kaagad namang tumakas ang mga suspek sakay ng itim na sasakyan. Patuloy pang investigasyon ng kapulisan kung ano ang motibo ng pamamaslang. Mula sa Action Radio Davao, June Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, John. Personal namang sinamahan ni Senator Christopher Bongo ang mga residente na Marinduque sa pagdiriwang ng 104th founding anniversary sa Kapitolyo. Sa Capitol Convention ng Bayan ng Buwaka. Malugod na tinanggap ng mga residente na Marinduque si Senator Go kung saan pinuri din ni Senator Go ang umiiral na unity at resilience ng mga taga Marinduque. Pinopromote ng senador ang mga sikat na tourist destination sa lugar tulad ng mga maaliwalas na beach resorts ng probinsya at ang masayang Moriones Festival. Ayon kay Senator Go, napaka-importante ng mga ito sa pagpapalago ng ekonomiya sa lugar sa pamamagitan ng turismo. Lalo pa na niya tinuturing na Heart of the Philippines ang naturang lugar dahil sa napakagandang isla na isang simbolo ng pagkakaisa, kultura at likas na yaman. Kung walang kasalanan, wala umanon dapat nakatakutan si nating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsasagawa ng investigasyon ng International Criminal Court kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. Ayon kay Manila First District Representative Ernesto Dionisio, na kaisa siya ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa paniniwala na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Ganito rin ang posisyon ni Lanao del Norte First District Representative Muhammad Khalidi Maporo, ang chair ng House Committee on Muslim Affairs ng humarap sa isang briefing. Sinabi ni Maporo na gumagana naman ang law enforcement at hudikatura ng bansa kung kaya't kailangan pang o hindi na kailangan pang pumunta ang ICC sa Pilipinas para magsagawa ng investigasyon. Naniniwala naman sila Union First District Representative Francisco Paulo Ortega de Pipa na walang restriksyon ng ICC sa Pilipinas gaya na rin ang pahayag ng Pangulong BBM. 300 individuals lumikas naman dahil sa enkwentro sa Escalante Negros Occidental. Detalye ng balita mula kay Rex Cantong, RH46, may nga aga Rex.
Umabot sa 302 na mga individual o 78 na mga pamilya ang nag-evacuate sa Pinapugasan National High School kasunod ng engkwentrong nangyari sa Sitio Manlusao, Barangay Pinapugasan, lungsod ng Escalante, Negros Occidental. Ayon kay Barangay Pinapugasan, punong barangay Edgar Rapana, nagsimulang mag-evacuate ang mga residente kagabi dahil sa sunod-sunod na engkwentro ng militar at New People's Army sa lugar. Dagdag pa ni Rapana, ang mga evacuees ang nasa malapit sa bundok kung saan nangyari ang bakbakan. Wala pang go signal mula sa tropa ng militar kung kailan babalik sa kanilang kabahayan ang mga residente, habang binigyan na ng mga food packs ang mga evacuees mula sa city government ng Escalante. Samantala, kagabi isinagawa ang airstrike sa lugar. Mula sa Aksyon Radyo Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Las Vegas, Nevada. Sa mga suki ho natin sa iba't ibang panig ng kapuluan, o iba't ibang panig ng mundo pala. Sa mga taga New Zealand, magandang umaga. At sa mga suki natin dyan sa Europe, sa mga suki natin dyan sa Italia, sa London, sa Scotland. Dami mga Pilipino nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo, no ha? At sa mga suki natin dyan sa New York, Cubao, Quezon City. Huwag kalimutan magbaon po ng family alcohol. Sana naman po ang lakad ho ng inyong mga mahal sa buhay, proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi naman manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oy, magandang umaga nga pala kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Magandang umaga, Pilipinas! Batiin na rin natin si Congressman Ador Plato ng Bulacan. Congratulations ulit ka Ador sa inyong ginagawang rehabilitasyon o paggaganda ng watershed ng Ipo Dam at saka ng Angat Reservoir natin. Mahalagang huyang ginagawa ho ninyong mga programang yan sa pamamagitan ng pagtatanim ng kawayan. Habang isinasalba ni Kong Ador ang mga gubat dyan po sa Angat, Norsagaray at Santa Maria. Doon naman sa San Miguel, patuloy yung pagkalbo ng bundok. Pinapatag naman yung Kumusta nga ba yung quarry dyan sa Biak na Bato, ha? Nagpapatuloy pa rin ba kahit na pinagbabawal na ng provincial capital? Malinis na ba? Baka naman amoy matindi pa rin yung problema ng basura dyan po sa San Miguel, Bulacan. Ala pa tayong update mukhang takot na yata lahat magsalita Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din kay Secretary Naida Amping ng Maynila. Ma'am Naida, good morning. At kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Speaking of Justice Max De Leon, congratulations din kay Justice Leo Madraso, ang ating Deputy Court Administrator. Yung kanyang anak graduate kahapon sa law school. Sana all ang mga anak nag-aaral sa law school. Iba frustrated dahil yung mga anak ayaw magpursu ng law school. Ayan, congratulations kay Alvaro Luisa Madraso. Ayan, graduate ito kahapon sa law school. Abay, lubusin na ho natin yung ating mga greetings dahil ngayon ho naman ay birthday din ng aking kaibigan na si Kuya Robert
Raot. Ayan, si Pastor Robert ho ay nagdiriwang ng kanyang birthday. Hindi, retired na ho si Pastor Robert si Kuya Robert ay nagdiriwang ng kanyang birthday ngayon. 70 years old ba si Pastor Robert? Yan, ang aming kuya. At ngayong araw din po ay malamang na bumaha ang inumin dyan po sa lalawigan ng Quezon, bumaha ng lambanog kasi birthday ni Direktor Ronel Tan. Ayan, ang magandang may bahay, ang poging may bahay ni Governor Helen. Happy birthday, R.D. Ronel. Nagdiriwang din ang kanyang 51st? Happy birthday, Director Ronel. Si R.D. Ronel Tan ng DPWH Region 1. Region 1, Region 2? Region 1. Basta sa DPWH. Tapos, kahapon naman, nagdiwang din ang birthday niya si Zarina Marilaga ng Dugong Alay, Dugtong Buhay. Ayan. Zarina, tuloy mo lang yung mga sinimulang proyekto ng iyong tatay na si Nap Marilaga. Magandang umaga din kay Mayor Cocoy Salvador, Vice Mayor Ali Salvador, at Councilor Manju Munar, dyan po naman sa San Jose City, Nueva Ecija. Maganda umaga, Pilipinas! Mga sugatang sundalo sa naganap na enkwentro sa Barangay Ramain, Munay, Lanao del Norte, tumanggap naman ang Wounded Personal Award at Cash Assistance. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum Kuyang Angel. Nasa ligtas ng kalagayan ang 4 na sundalong sugatan sa nangyaring sagupaan sa Barangay Ramain, Munay, Lanao del Norte nitong February 18, 2023. Sa pagbisita sa kanila ng West Mincom Commander, tumanggap din sila ng Wounded Personnel Award at cash assistance na personal na binigay sa kanila ni Lieutenant General William Gonzales, Commander ng Western Mindanao Command. Habang ang pamilya ng 6 na namatay na mga sundalo ay tumanggap din ng cash assistance mula sa West Mincom Commander at nakatakda ng i-transport sa kanilang mga tahanan matapos ang ilang araw ng pagbibigay-pugay sa kanilang burol sa 1st Infantry Tabak Division Headquarters. Binisita din ni Lieutenant General Gonzales sa mga tropa ng 44th Infantry Battalion sa kanilang headquarters sa NPC Agus 2 Compound, Barangay Pawak, Sagyaran, Lanao del Sur, na nagbigay din ng high moral sa mga kawal na maging matatag sa pakikidigma bilang pagbibigay-pugay sa kanilang mga kasamahang nagsakripisyo ng buhay. Hanggang sa binabalita natin ito, nagpapatuloy ang decisive military operations na inilulunsad ng JTF Sampelan laban sa Daula Islamia Maute Group na patuloy na banta sa seguridad sa bahaging ito ng Munay, Lanao del Norte. Mula sa konunahan sa Pilipinas, GZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sokran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:41, maganda bang tulog nyo? Maganda tulog nyo, magandang gising. Pagka magandang gising, di syempre nasa mood kayo. Alam mo ninyo, yung dampong kakulangan ng tulog, kadalasan nagiging sanhihuyan ng depression. Syempre, pagka-depress ka, stress ka na. Apektado na tuloy yung inyong immune system. Kaya para gumanda ang ating immunity, lumakas ang ating immune system, magkaroon tayo ng sapat na tulog. Yung umaabot tayo doon sa stage 4. Ayan. At yan po naman ay tutulungan tayo sa pamamagitan po ng kauna-unahang postbiotic food supplement na Ultabio. Ayan, ang Ultabio po ay rekomendado ng mga doktor at kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Kaya para ho sa lahat ng mga suki ho natin na naghahanap nito, available po yan sa Mercury Drugstore at iba pa hong mga butika. Pero pwede rin po sa online, sa Lazada at saka sa Shopee. Pero kung may mga tanong ho kayo, po pwede ho kayo mag-text anytime sa 0917-110-6580 at yung mga medical experts ho naman ay nakastambay para sagutin ang inyo pong mga tanong. Ulitin natin, 0917-110-6580 para po sa inyong mga concerns tungkol po sa anything under the sun na may kinalaman po sa kalusugan at po pwedeng masagot po ng ating mga medical experts. Lagi natin tatandaan sa panahon ho na kinakailangan natin ng kaagapay laban sa puyat, pagod at stress, nandiyan ang ating kasangga, ang Ultabio. Ayan. At sa ating pagbabalik,
Alam ba ninyo na pwede nang patubuin ang testicle sa laboratorio? O ba't lahat kayo napalingon? Ala kayo nun? Jutes! Abangan nyo. Pwede na daw pong magpatubo ng Betlogs. Ayan, ha? Grabe talagang technology ngayon. Ano ba to? May chip din? Napakamit ng ulo si Greg. Maganda umaga, Pilipinas! Nabuhay nga muna tayo. 43 na makalipas ang alas 4. Jose Rizal Institute o yun sa Orion, Bataan. Binabati ho kayo ni Sir Jerry Layog. Maayong buntag sa mga tigpaminaw nato, sa mga nakikinig ho na mga batch niya sa Jose Rizal Institute High School Batch 74. Nagdiriwang ng kanilang 50th Golden Reunion ngayong araw nito. Yan ha. Ingat ho kayo at enjoy sa inyo pong 50th anniversary ngayong araw nito. Grab PH makikipagtulungan sa Marcos Administration sa paglikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Detalye ng balita mula kay Pamela Adriano. Pam? Nagkaroon ng pagpupulong sa Palasyo ng Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, kasama ang mga top executive ng Grab Holdings Incorporated na pinangunahan ng CEO na si Anthony Tan. Kanilang napag-usapan ang pagpapalawak ng operations ng Grab sa 10 pang mga syudad at munisipalidad. Sa ngayon, nasa 40,000 ang drivers na nakarehisto sa Grab Transportation Network Vehicle Service o TNVS at nasa 30,000 rito ang nasa Metro Manila. Sa kanilang pulong, sinabi ni Marcos na bukas ito sa tulong na maibibigay ng naturang kumpanya sa layuning makalikha at makapagbigay pa ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Pagbibida ni Tan ng kanilang bilhin ng commercial mobile app na Move It, tumaas anya sa 300,000 mula sa 8,000 ang kabuang bilang ng biyahe ng mga rider. Ibinahagi rin ni Tan ang isang dating habal-habal driver na nooy kumikita ng nasa 500 hanggang 700 pesos lamang sa bawat araw. Ngayong nasa Grab na raw ito, tumaas na sa 1,500 hanggang 2,500 pesos ang kanyang arawang kita. Kaya humiling ang Grab ng suporta sa Pangulo sa target nitong mas padamihin pa ang bumibiyahe sa ilalim ng kanilang kumpanya sa kalahating milyon kada araw mula sa kasalukuyang 300,000 rides. Base sa datos, nitong nakaraang taon, nasa 100,000 ang naibigay na trabaho ng Grab sa mga driver at operator. Samantala, binigyang din ng Pangulo na nakikipag-ugnayan nito sa Grab Philippines upang gawing legal ang motorcycle taxis at bawasan ang mga restriksyon sa TNVS. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Ito din napakagandang programa yung sinimulan ho ni Dr. Helen Tan dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga magniniyog na dati umaasa sa kopra, ngayon mga MSMEs na dahil meron ho sa sariling brand ng tsokolate. Yung Tangerine Chocolate, available sa 0919-0955-935. Ang ginawa po ni Dr. Helen Tan, hinakot yung mga magagandang planting material na kakao galing Davao, itinanim sa ilalim ng mga nyugan, kaya nagpo-produce sila ng dekalidad na cacao beans para makapag-produce din ng world class tasting chocolate, yung Tangerine Chocolate. Na available po sa 0919-0955-935. Wala pa ba ito sa mga mga malalaking mall? Hindi ko alam kasi online lang yung binabanggit kasi nga naman dagdag na marketing cost pa yun. Tangerine Chocolate, available po sa tangerine-chocolate.ph. Yung pong iba't ibang mga variants ito ang ginamit hong mga raw materials din ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi kapwa Pilipino? Kaya suportahan natin ang kanilang mga produkto. Tangerine Chocolate, certified, gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Pero sabi ni Mayor Bolet Halusos at saka ni Atty. Bong Suntay, Bea, Dominic Roque, magsalita na nga kayo. Bakit, Gorgie Rula? Gorgie?
Lumabas na sa YouTube channel ng mamamahayag na si Jay Ruiz ang kabuuan ng interview sa dalawang politikong sina Mayor Bullet Halusos at dating Congressman Bong Suntay. Tila porsigido si Mayor Bullet na magsampa ng demanda laban sa nagpasimuno ng balitang idinawit sila ni Atty. Bong Suntay sa hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Ang sabi ni Atty. Suntay, ang hirap daw kasi ngayon kahit hindi totoo ang ikinakalat na balitang gay benefactor sila ni Dominic, iyon daw ang chismis na gusto paniwalaan ng mga tao kaya unfair naman daw ito sa kanila. Ang sabi naman ni Mayor Bullet, sanay sila sa mga intriga pero hindi ang ganitong klaseng issue. Ayaw daw niyang magpa-apekto dahil hindi naman totoo pero kung araw-araw naman daw itong pinag-uusapan, hindi lang siyang apektado kundi ang kanyang pamilya. Parang kurot lang daw ito na hindi naman masakit pero kung halos isang buwan ka nang kinukurot araw-araw, masakit na rin at hindi raw ito dapat hayaan lang. Kaya hinihimok ni na Mayor Bullet at Attorney Bong na sanay maglabas naman ng statement o magsalita na sina Bea at Dominic para malinawan ang lahat na issue na nadamay pa sila na wala namang kinalaman sa mainit na balitang ito. Naintindihan daw nilang nasa healing process pa silang dalawa pero sana darating daw ang araw na magsalita na silang dalawa para malinawan na ang lahat at iwasto ang mga maling balitang kumakalat. Mula sa kanaunahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Wendell. Morley Alinio. Si Wendell naman, ang sabi niya, may dalawang senador agad dumawag kay Nanay Christie. Nagtatanong kung sino daw yung mga politikong yon. Ba't kaya concerned sila? Yung isa nagsalita na, sabi niya, pinatawag ako ng misis ko pinatanong Ang tanong yung isa, pinatawag ka rin ba ng misis mo? Kayo ha? Pero si Congressman Bong Suntay at saka si Mayor Bullet, barakong-barako yung mga yan. Pero ingat din ho tayo sa kurot ng talangka ha. Alam ba ninyo dahil sa talangka meron hong namatay? 34 anyos na lalaki. Tigok. Nalunod habang nangunguha ho ng talangka. Yan po na report sa atin ni Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan, Itzik Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan, Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 34 anyos na lalaki matapos itong malunod sa Agno River sa San Nicolas, Pangasinan. Sa ulat ni OIC Chief of Police Captain George Banayos Jr., ang biktima ay nakilalang si Brian Framil, residente ng Barangay San Felipe East ng nasabing bayan. Batay sa investigasyon, nagtungo sa ilog ang biktima kasamang ilang mga kabarangay upang manguhan ng talangka. Nang nasa ilog na sila ay biglang naisipan ng biktima na humiwalay sa kanyang mga kasamaan at tungo sa kabilang bahagi ng ilog. Makalipas ang ilang sandali, nakita na lamang ito ng kanyang mga kasamahan na palutang-lutang na. Kaya't agad ay tinulungan at nang ito'y maiahon ay itinakbo kaagad sa paggamutan sa bayan ng Tayug, subalit idiniklarang dead on arrival na ng mga doktor. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Freddy, at magandang umaga din po sa ating masuki dyan sa San Nicolas, Pangasinan. Ay magandang umaga kay Lingayen Mayor Paul Batawil. Mayor, good morning. Isang NPA naman sumuko sa Leyte at mga baril at granada nito kasama rin sa isinurrender. Meron nung kapalit na pera yan Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Isang rebelde sumuko sa kapulisan, baril at bomba isinuko rin. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Reynaldo Pawid. Ayon kay General Pawid, kinilalang sumuko ng NPA na si alias Lando, 45 anyos, residente ng Bilyaba, Leyte, isa sa mga miyembro ng Buhawi Platoon. Sumuko ito sa Leyte Provincial Mobile Force Company kay Police Lieutenant Colonel Wilmer Dadja, Force Commander sa Barangay Gas, Baybay City. Isang kalibre 38 na baril ang isinuko at 3 bala, kasama ng isang rifle grenade. Sa kasalukuyan hawak ng PNP naturang NP at nakataglag i-enroll sa e-clip program ng pamahalaan para mamuhay na ng bago. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga sa mga Pilipino dyan po sa Belgium at dyan po sa Dallas, Texas. Meron na po namang, kayo ba nakakaranas yung pangangati ng katawan nyo? Yung biglang pangangati, tapos kuminsan napupuyat ka dahil sa ang kati-kati ng binti mo, ng hita mo?
antabayanan po ninyo. Meron palang mga medical signs yan. Antabayanan po ninyo at pag-uusapan natin yan sa ilang saglit. Pero syempre, abangan nyo pa rin yung pagpapatubo ng testicle sa laboratorio. May detalye tayo niyan. 3 drug suspect naman kalaboso nakumpiskahan ng mga ilegal na droga sa Hermosa, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny? Matagumpay na naaresto ng pinagsanib puwersa ng mga otoridad ang 3 drug suspect sa isinagawang bypass operation sa Barangay Tipo, Hermosa, Bataan. Ayon sa report, nasa 88,400 piso na halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa 3 pakete na na-recover sa mga ito na nasa 13 gramo. Ang mga naaresto ay nasa custody ngayon ng Hermosa PNP at naharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samantalang pinuri at pinasalamatan naman ni Regional Director Brigadier General Jose Dalgo Jr. ang mga otoridad sa Bataan sa matagumpay na pagkakadakip sa 3 drug suspect mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. And speaking of Pampanga, dyan po sa Central Luzon, tuloy po yung alok natin na pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry. Tapos 5% lamang yung down payment, pwede pang gibso. Ayan, yan yung mga proyekto po ng Westchester Realty, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at saka sa Mira. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Sa mga suki natin abroad, naku, napakagandang investment opportunity nito. Tapos pwede pa kayong magregalo ng trip for 2 sa anumang Asian destination kung mananalo ho kayo o kung saan tatama yung inyong dart. Ayan, isasabay ho niyo. Malay ko, kayo OFW sa Hong Kong, gusto nyo makabiyahe ng libre yung inyong mga mahal sa buhay. Ba, ito magandang pagkakataon na pabilihin nyo sila ng bahay, may bahay na, may trip for 2 pa sa isang Asian destination kung saan tatama ang inyong dart. Pwede silang pumunta ng Japan. Pagkatapos babatiin kayo ng Ohio gozaimasu. Pwede din silang pumunta ng Thailand, ng Taiwan, ng Singapore. Pero bang Macau? Hindi ko alam. Magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan ho sa Macau. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Kuya Brian Posada, standby ka na. Una-unahang pagkakataon sa mundo, matagumpay na nakagawa ng artificial testicle ang mga Israeli scientists bilang sagot sa sexual infertility. Para makagawa ng artificial na organ, nangolekta ang mga scientists mula sa Bar Ilan University ng testicular cells mula sa mga bagong silang na daga. Pinatubo ang nasabing cell sa laboratorio sa loob ng 9 na linggo. Sapat para makompleto ang proseso ng sperm production. Ayon sa mga researcher, partikular na kay Dr. Nitsan Gunnen, promising model ang nasabing artificial testicle para sa basic research ng testicle development at function. Maaari umano itong gamitin sa therapeutic application para sa disorder ng sexual development at infertility. Ba, kita ho ninyo. Dati, ang pinatatubo lang ng mga magsasaka natin, ng mga miyembro ho ng sinag, palay at saka mais. Ngayon, ang mga Israeli, pati betlog, pinatutubo na rin. Ayos na. Hindi pa batid ang mga researcher kung kaya ba ng artificial testicle na mag-produce din ng sperm. At wala pang senyales ng early sperm cell production. Ayon. Buti na lang may ultabayo. Mamaya tatanungin natin si eto patunay na talagang effective ang ultabayo. May upcoming baby si Brian Posadas. Pero Brian, sandali kasama muna natin mula sa Pag-asa si Dan Villamil. Ang weather ba natin talagang timing for a romantic moment ngayong weekend? Dan, good morning. Good morning po Sir Angelo sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Saan pa rin natin ang epekto ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko sa buong bansa. At dahil sa easterlies, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan na may mga kalad-kalad na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa mga rehiyon ng Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Samantalang dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi nating bansa ay mas maaliwalas sa panahon nating inaasahan,
fair weather conditions na may tsansa ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms, kadalasan nangyayari pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng maglaro mula 25 to 32 degrees Celsius. 15 to 26 degrees naman dito sa Baguio City at 24 to 30 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas sa anumang baybay na ating kapuluan, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, partikular na sa mga dagat baybay ng extreme northern Luzon dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan naman pong latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil nag-uulat. Maraming salamat si Dan Villamil. So ang ating weekend magiging mga maalinsangan. Ready ho natin lagi ang ating proteksyon laban ho sa mga mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian at pwede ho nating ilagay sa ating mga emergency kit. Yung Family 70% isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga household kits natin. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol, pero maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po naman itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcohol. Ayun ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DZRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi nila, pagka nangangati daw ang kamay mo, magkakapera ka. Sabi ko naman, hindi, baka alipo nga. Pero kung hindi ka makatulog dahil sa nangangati ang iyong mga binti, perwisyo na yan. Sana all nasa beach ngayon. Kasama na natin si Sir Brian Posada. Sir Brian, magandang umaga sa iyo. Kamusta ka na? Good morning, Kong. Virtual background yan. Virtual background. Nasa Boracay ka yata. Nangiinggit ka naman eh. Hindi pa ako nakapag-Boracay. Pag nanganak na si Joyce, ang hirap magpunta pag may kasamang buntis. Ganun ba? Ano ba yan? Bragging or complaining? Nagpapahiwatig. Anyway, teka muna kasi nga, isa sa mga isa sa pumiperwisyo sa ating kuminsan, yung ba, ang kati-kati ng katawan mo. Ang sabi mo, meron palang mga medical science yan. May ibig sabihin yan pagka matindi yung pangangati ng katawan? Ano yun? Correct. Kasi 'di ba pagka nangangati tayo, of course, usually ang iniisip natin baka may madumi sa kamay natin o baka ngayon sabi mo magkakapera daw. So depende kasi yan kung halimbawa acute lang or bihira lang mangyari. Pero pag paulit-ulit na nararamdaman mo yan, matindi yung pangangati, there are a lot of conditions that can be attributed to that. Number one, pagka medyo dry yung skin natin. So usually pag yung pangangati sa extremities natin, sa kamay, sa paa, pag dry yung skin natin, nandyan yan. But if you put some lotions, mabalik yung moisture, nawawala yan. Malalaman naman natin if that you have eczema, contact dermatitis, kasi usually nakikita mo yan, may mga marka-marka, yung mga parang rashes, psoriasis, madali mo makita. But minsan, akala natin wala, pero ang problema mo kasi nasa loob. So halimbawa, kagaya niyan, Doc, yung mga may nerve disorder ka, diabetic peripheral neuropathy, posible yan. Ano yung sabihin ng diabetic peripheral neuropathy? Yung mga nerves mo na damage na because of diabetes. So dahil nagkaroon ng damage siya, nagkakaroon ng itching and burning or tingling in the hands and the feet. Another cause possible then is urticaria. Yung natawag natin urticaria. And usually ang urticaria, may mga red, itchy, na welts na nag-a-appear sa body mo. Parang butlig-butlig siya. Triggered by allergies, stress, or minsan unknown reasons basta lumalabas ang urticaria. But ang isa sa mga, madali yun pag nakikita mo yung external na merong signs. Ang mahirap pagka ang problema mo na pala is because you have liver or kidney disorder, or meron kang thyroid problem, or blood disorder, and diabetic peripheral neuropathy. Ibig sabihin na may damage yung mga nerves. So yung pangangating yun, indicator ng ganun masakit yun? Oo, lalo na kung sugar mo mataas or uncontrolled. Posibleng diabetic peripheral neuropathy yung pangangatian, yung itching na yan. Tapos paulit-ulit yan kada gabi, madalas. So kaya pagka ganyan,
ang lagi namin sinasabi, pag kanyari nangangate, depende gano'ng katagal yung pangangate, pero yung sinasabihan namin na magpa-check kasi most probably may possibility na it's caused by this disease. Lalong-lalo na yung mataas na sugar. Indicator na diabetic ka. Or may history. Kasi minsan mga tao parang, hindi naman ako mataas ang sugar ko. Pag tinanong mo kailan ka nagpa-check, hindi ko ako nagpa-check. So hindi nila alam. Hula-hula. Kaya naman hindi mataas yung sugar nila. Kasi hindi naman sila nagpa-check. Pero kung may history, yung mga magulang nila, mga kamag-anak nila may diabetes or mahilig sila sa sweets, most probably meron, so kailangan magpa-check sila. Hindi ba yan, di ba sabi mo, pag umabot ka ng REM stage ng tulog, stage 4 ng tulog, yung mga toxin na yan ilalabas ng katawan. Lalong-lalo na kapag ka naka-ultabayo ka, syempre, ganda ng tulog mo. Hindi uubra na mailabas yan ng ganon? Kasi sugar yun pag sa diabetic neuropathy kasi, usually ang nagiging cause niyan, mataas talaga yung sugar mo. Hindi siya basta nire-release lang ng toxin yung sugar. Kasi sugar is also used by your body. So it's not something na, kumbaga, ang sugar sa katawan mo, ang basa niya dyan, it's energy. So hindi nga i-dispose yan. It's not toxin ang sugar. Anything in excess, i-dispose nga. Pero i-keep niya yan. Kasi kailangan niya yan for your energy. It's not the typical toxin. Ang problem natin, kapag hindi siya nakokontrol, yun nga, magkakadamage yan. Minsan, lang yan, maybe it be itching, pero minsan nagkakaroon din yan ng problem with your eyes kasi may mga maliliit na nerves dyan. Pero ang magtulog naman kasi, it can help, ang magandang tulog, nakakatulong yan in the prevention and management of this diabetic neuropathy and diabetes in general. Bakit, Kamakong, Kapag maganda yung tulog natin, the good sleep can help your body regulate glucose effectively. Ito yung sinasabi natin. It doesn't dispose, but it regulates glucose effectively. So pag hindi maganda malalim yung tulog mo, hindi magiging maganda yung pag-regulate mo ng glucose. This will lead to high blood sugar levels, And kapag consistent yung good sleep mo, mas magiging better yung control mo sa blood sugar. It's more of control. It's not really disposing of the toxin. Plus, kasi pagka hindi maganda yung tulog natin, hindi enough yung tulog natin, hindi nakaka-rest yung body natin, nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na decrease in insulin sensitivity, making it na mas difficult para sa katawan natin na gamitin yung insulin na pinoproduce ng katawan natin to produce higher blood sugar levels. Of course, inflammation can also be a problem. Again, stress management, kasi nga kagaya ng kanina sabi ko, posibleng yung pangangati mo caused by urticaria because of too much stress sa katawan natin. So, maganda pa rin that we get a good sleep because it regulates, it helps better regulate your blood sugar, therefore avoiding yung diabetic neuropathy. So, yung urticaria, pwedeng siyang yung may mga urticaria, pwede silang matulungan by taking ultabayo? Anong paraan, anong schedule ng pag-take mo ng ultabayo bago matulog din? Well, ganun pa rin sa gabi pa rin, Sa gabi natin siya iinumin kasi ang urticaria, mga red itchy welts yan na mga maliliit na parang butlig-butlig. And common cause talaga yan, allergy and stress. So, dalas ako kung nagka-urticaria ako before, when I was still working in Cebu. Grabe kasi yung stress ko noon. So nag-hives talaga ako. So ang effect noon kasi hindi rin ako nakakatulog na ayos. So nagpahinga talaga, better na tulog, tapos nag-recover yung katawan mo, better yung immune system mo. So talaga manifestation yun minsan. So wag nilang mamaliitin yung pangangati ng katawan. They need to go to their doctor, pa-check up para ma-diagnose ano specifically yung cause ng pangangati. Pero halimbawa, kayong gabi lang nangati lang siya tapos bukas wala naman, baka naman nakalimutan lang maligo. Para may kilala ako doon, twice a day. Paulit-ulit. Once na lang, hindi twice a day. Once every 2 days na lang maligo. Bakit? Cost cutting yung tawag doon pagtitipid ng tubig. Teka muna, so ang sinasabi mo, yung mga may maintenance medicine dahil sa diabetic, okay pa rin mag-take ng ultabayo. Paano daw yung mga may maintenance medicine dahil sa sakit sa puso? Okay lang, Doc. Kasi ako, diabetic ako, hypertensive ako. So, I still take ultabayo regularly twice a day. Sa gabi siya.
So wala naman siyang adverse drug reaction na nakita. Of course kami po mga pharmacists. No? So bago kami minom ng gamot, yan una namin sisilipin. Meron ba yung drug interaction? Wala siyang drug interaction with the medications that we're taking simply because Ultabio, it's a postbiotic food supplement. It's a dead microorganism na ginawa sa Japan. No? So dahil dead microorganism, sa Japan, it's even considered as a food. No? Nasa mga yogurts nila, no? Yung active ingredient. So it's a daily thing that they're doing. Except sa atin, we made it as a capsule to maximize yung efficacy. Ang tanong nga ng mga nanay, pwede na daw ba yan sa mga teenager ng anak? Lalong-lalo na yung nagkakaroon ng, yung pagputok. Sa pimples, pagputok ng pimples. Dahil sa, Yeah, actually, sa adult naman kasi, technically 16-year-old and above. 16, pwede na, no? Yes, pero ano kasi Doc Akong yun lang, sa label natin kasi when we apply it sa adult, we're going to revise that, apply namin yan for revision. Kasi may study tayo for kids. 6-year-old and up. Kaya lang, kasi capsule yan, mahirap pa inom sa bata. So, may kids, 7-year-old, 9-year-old, we mix it with their drinks. Kasi nga, sa Japan, it's in their yogurt. So, pwede talaga siya. Okay. Except that, sa capsule, bago pa, kaya naka 18 years old and up, naka-adult pa siya. But we're working on revising it. We're looking at a formula. We're currently doing some stability testing na para i-release na namin yung para sa bata. Sana sa lalong madaling panahon. Anyway, kung yan naman i-recommenda nga din ng doktor ninyo, ng inyong pedya, edi okay din. Anyway, pero again, wag ho ninyong ipagwalang bahala ang pangangate ng anumang bahagi ng inyong katawan. Pero pagkang kamay ho ninyo nangangate, bumusta na ho kagad kayo sa loto mana nyo. Manalo ngayon lagi. Thank you, Sir Brian. Magandang umaga. Si Brian Posadas ng Tiaxis Health Ventures. Maganda umaga, Pilipinas! Eto, hindi na rin masyado hindi, actually mas nare-relax ngayon. Si Casendo, si Ginong Rosendo So ng grupong Sinag. Casendo, medyo nare-relax ka ngayon. Magandang presyo ng mga bilihin. Kaya lang, ang sibuyas, bagsak. Casendo, good morning. Alang audio si Casendo. Nakamute kaya ta, Casendo. Ayan, okay. Casendo, good morning. Morning, Angel. So, magkano ang farm gate price ng palay ngayon? 24? Yeah, 24. So, more or less, nasa 47 ang distribution sa Metro Manila. So, dapat nasa 51 to 52 ang well mill rice. Wow. Masaya ang farmer noon, syempre, dahil maganda yung farm gate price. Kaya lang, ano ang posibilidad na bumaba yan, Casendo? Maintain muna siguro natin yung presyo para sa mga magsasaka. Pero yung nandun sa mga pamilihan, may chance bang bumaba yan? At least bumaba na ng konti yung sa retail, no? Maski paano bumaba ng 2 pesos. Yung sa farmers, ang tingin naman natin by March, bababa pa ng konti yan, mga 23 pesos, no? So, naman, sa 23 naman, ka-Angel, may kita naman magsasaka dahil yung presyong 23, fresh harvest naman yun. So, pag dry yun, abot ng 26 pesos. So, yung presyo yun may kita ng magsasaka. Oo. Di ba? Papasok na tayo ng March, April. Harvest na yun, di ba? Yeah. March, mga second week to third week ang peak ng harvest, pag-umpisa ng harvest. Okay. So, ina-expect natin lalo pang bababa ang presyo ng bigas. Yeah, may pagbaba ng presyo by then. Bababa pa ng presyo. Ang problema rin naman kasi natin, storage. Meron na-address na ba yun? Di ba isa sa mga hinulong ninyo kay Secretary Laurel yung pagpaparami ng ating mga dryer at saka mga storage facilities? Yeah. Sa ngayon, yung nakikita naman natin sa field, no? Medyo dry ang palay. Maski dati sinasabi natin fresh harvest, mataas ang moisture talaga pag rainy season. Pero ngayon, yung fresh harvest medyo
sabihin natin, hindi kagaya yung panahon ng tag-ulan na talagang basa. Ngayon, mas tuyo yung konti. Okay. Sibuyas, yun ang sakit ng ulo. Dahil dumagsa na naman yung imported. Yes, yun ang sakit ng ulo, no? Ngayon, yung pula nasa 29 pesos, no? 28, 29. Yung puti, nasa 24 to 25 pesos. Pero we expect na yung pula baka bababa pa ng March yan kasi nag-umpisa na yung Nueva Ecija, tapos itong area ng Pangasinan nag-start na rin eh. So we expect na mas mababa pang presyo yan by March. 10 piso na lang nga daw yung bilihan sa field eh. Diba? 24 naman. 24 pa naman. 24. Yung puti, no? Tapos yung pula nasa 28 to 29. Pero we expect na, baka bumaba ng 10 piso yan by March. Nako. Kawawang Hindi luging-lugi pagka 10 piso. Diba? Yes, oo. Kaya yung smuggled na reported dun sa South and may konti dito sa Batangas bilabantayan natin kung paano kalaki yung volume na nakapasok. Paano smuggled? Pumasok ng walang permiso o technical smuggling? Yun ang kailangan natin malaman kasi may nagbebenta ng mas mababa kaysa yung imported na presyo eh. So wala sa puunan, no? So kailangan na tingin natin ito para at least hindi kasi kung yung wholesale bumaba, lalong baba yung pressure dun sa mga nag-aani ngayon. So yun, nag-coordinate naman kami ni Commissioner, magsiset kami ng meeting by next week. Okay. Dahil yung yung bigas tsaka other agri-commodities siguro pag-usapan na rin. Sige, abangan paki-update kami Kasando diyan sa meeting niyo ni Commissioner Rubio. Teka muna, yung post border process post border site natin okay na? Na-complete na ba? By July. Pwede na tayo mag-start siguro by July. Yun ang target date and we hope na makakaumpisa tayo by July. July anong taon? Baka naman mamaya 2025 pa yan. Itong taon, kain dyan. Itong taon. 2024 Ayan, okay. Sige, abangan namin yung mga developments Kasendo Thank you. In the meantime, ingat po kayo. Salamat for joining us. Thank you. Magandang umaga. Si Ginoong Rosendo Son ng grupong Sinag. Magandang umaga, Pilipinas! Update muna tayo sa nangyayaring sunog nangyaring sunog dyan po sa Muntinlupa mula kay Aris 27. Noche, Kakas, Noche. Kaya nga, Angel, kontrolado na itong sunog na sumiglab sa may residential area sa Rizal Aplaya, Barangay Poblasyon, lungsod ng Muntinlupa. 5:04 ngayong umaga po yung Angel, idinitaran na fire under control ng Muntinlupa City Bureau of Fire Protection. Umabot sa second alarm ang sunog sa mga bahay na yari sa mixed materials. Muntik namang matrap po yung Angel ang pamilya, buti na lang at nakatakbo dito sa may gilid ng Laguna, Dibay. Kabilang sa mga lumikas sa yung Angel ay mga senior citizen, mga bata at ilang mga nanay na buntis. Kanina, ginamitan pa ng BFP ng mataas na ladder ko yung Angel para yung mga bata ay maisalba mula dito sa gilid ng Laguna, Dibay at mabuti na lang at meron silang mga napakan na matitigas na water lilies sa Kuyang Angel. Hindi pa tukoy itong dahilan ng sunog at maging yung bilang na nasunog na bahay at halaga ng dahil sa ngayon na Kuyang Angel, patuloy pa rin na pagsisikap ng Bureau of Fire Protection na maapula itong sunog. Yan muna ang ating update mula sa kanalan sa Pilipinas, DCRH. Ako, si Kakasuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa
sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche. Nakasalba ng water lily. Diba? Buti na lang makapal yung water lily doon. Nung tumalon yung mga bata, hindi lumubog. Samantala, dapat nang maitatag ang Public Employment Service Office sa bawat lokal na pamahalaan ng bansa. Ito naman ay sinusulong ni Interior and Local Government Secretary Benhur Avalos upang mapanatili ang economic gains ng Marcos administration na ngayon lumago ng 5.6% mula sa huling quarter ng 2023. Una rito, lumagda sa isang memorandum of agreement si Avalos kasama sina Labor Secretary Benvenido Laguesma at PESOMA President Luning Ning Vergara. Sa ilalim ng MOA, sinisiguro ng mga ahensyang ito, ng mga leader na ito ang kanilang commitment ng pag-institutionalize ng peso sa lahat ng mga probinsya, syudad at munisipalidad bilang pagsunod sa Republic Act 10691 o Amended Peso Act. Sa bisa ng peso, magkakaroon ng Employment Facilitation Services, Employment Information Services sa mga empleyado, ganyan din ang recruitment assistance para naman sa mga employers. Sinabi pa ng kalihim na magsasagawa rin ng employability enhancement seminars ang naturang mga hakbang, employment counseling, reintegration assistance service para naman sa mga returning Filipino migrant workers. Maganda umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Champion. Dr. Jessica D. ng Ideal Vision, magandang umaga po sa inyo. Good morning. At ay Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor and Employment, magandang umaga din po sa inyo. Good morning kay General Benja Corda ng PNP. Kaagang magsigising naman ito. Bentahan ng mga agricultural products online dapat ng masawata ayon naman kay Senator Bongo. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa Res 28. Good morning, Raymond. Pinakikilos ni Senador Christopher Bongo ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan upang aksyonan ng reklamo laban sa online selling ng mga smuggled na agriculture products. Ayon kay Go, parehong talo ang mga lokal na magsasaka at ang gobyerno dito dahil bagsak ang presyo ng mga produkto ng mga magsasaka at hindi rin sila nagbabayad ng buwis. Kapag pinabayaan ito ay animoy kinukonsinti na rin ng gobyerno ang gawaing iligal. Giit ni Go, may anti-smuggling law ng umiiral kaya dapat kasuhan at ipakulong ang mga sangkot sa smuggling ng mga agriculture products dahil kung ito ay magpapatuloy ay malaki ang talo ng ating mga lokal na magsasaka. Una nito nireklamo ng mga magsisibuyas sa Nueva Ecija at Pangasinan ang pagbagsak ng presyo ng kanilang sibuyas dahil sa dami ng mga imported na ibinebenta online. Narito si Senador Bongo. Nananawagan po ako sa lahat ng law enforcement agencies, no, na ipatupad po itong batas na ito at matigilan itong online selling or online smuggling, no, ng onion dahil ang maapektuhan dito yung mga maliliit na farmers natin. Ang local farmers natin ang dapat nating protektahan, dapat nating suportahan. Salamat po. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Daghang salamat, Raymond. Samantala, panukalang 5-year validity period ng Professional Identification Cards pinagtibay na ng Kamara. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Lugunan, Ariswald Manang Milky. Pinagtibay na ng Kamara ang House Bill 9764 na nagsusulong na gawing 5 taon ang validity period ng mga Professional Identification Cards o PICs na nasa ilalim ng Professional Regulation Commission. Mula ito sa kasalukuyang 3 taon na bisa ng mga PICs. Layunin ang panukalang mabawasan ng renewal transactions kada taon at mapagaan din ang pressure sa appointment system. Target din ng bill na mapalakas ang PRC ang sistema nila at mabilis na matugunan ang mga problema. May kinabang din dito ang milyong-milyong professionals na nakarehistro at nag-renew sa PRC. Una lang sinabi ni Congresswoman Christine Alexi Chutor, Chairman ng House Committee on Civil Service and Professional Regulation, sa pagpapalawig ng bisa ng PICs. May kinabang ang milyong-milyong professionals na nakarehistro at nag-renew sa PRC. Naayon din ang panukala sa ease of doing business at sa anti-red tape law. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Lugunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Oy, teka nga pala, congratulations dyan ho sa mga golfers na naglalaro sa saan ba ito? Tolich? Cagayan de Oro.
Nagsimula na po, nagbabalik na po yung PAL Interclub Tournament na nandyan po ngayon sa Cagayan de Oro. Daan-daang golfer po ang nagpapaligsahan sa pinakamalawak na tournament ng mga golf clubs. Ang Interclub ay isang golfing tradition at ito po ay 75th edition na. Patuloy po tinatangkilik ng maraming golfers sa matbang panig ng mundo. Ayun, kagagaling ng mga golfers natin, ano ha? Sila ho yung tinatawag na mga hampas lupa. Kaya kapag laki ko, pag abot ko ng edad na katulad ni Mayor Deo, papalo na rin ako dyan. Oo. Ngayon na nakasanayin ko yung palo lang na nanay ko eh. Ayan. Para ho sa mga players natin dyan sa Cagayan de Oro, good luck po sa inyo. Good morning kay Don Lito Hibo ng Philippine Airlines. Ayan, Oy, meron pa isang magaling na golfer na nagdiriwang ng birthday ngayon. Si RD Ronel Tan. RD Ronel, happy birthday ho sa inyo. At sana nga marami ho kayong mapasaya dyan po sa inyong birthday celebration sa lalawigan ng Quezon. Pero ito muna, baka may mapasaya din tayo sa 6,000 premyo ng Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. 6,000 yan, Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line. Gamit po naman ang inyong mga mobile number. At para ho sa mga sa Central Luzon, tuloy po yung alok sa atin ng Westchester Realty na pinakamurang ready for occupancy unit sa housing industry ngayon with easiest term. Mantakin ho ninyo, 5% down payment na lamang, pwede pang Gibbs. Yan po ang alok sa atin ng Westchester Realty, yung Sibero Mabalacat, Sibero Bacolor at Samira. Ang kagandahan po dito, may chance pa ho kayo manalo ng Asian trip pagka ngayon ho kayo bumili. Kaya ang gagawin ho ninyo, mag-text na kaagad o magpa-schedule sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang maglipat bahay agad. Ayan, Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya, plus a chance to win at 3-for-2, all expense paid, patungong Japan. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Pwede rin pong Taiwan, Thailand, Singapore. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Singapore. Ulitin natin, dito kayo magpa-reserve. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Pero siguro bago ho kayo pumunta doon para magpa-reserve, mag-practice muna kayong mag-dart. Maganda umaga, Pilipinas! 87% ng mga Pinoy ang nakaranas ng epekto ng climate change sa nakalipas na 3 taon. Ito naman ang lumitaw sa survey ng social weather stations na ginawa Disyembre 8 hanggang 13 nitong nakalipas na taon. 19% ang nagsasabing naramdaman nila ang severe impact ng climate change habang 43% ang moderate. Sinabi naman ng 24% na konting epekto lamang ang naramdaman nila habang 13% naman ang walang naranasan. Naniniwala pa rin ang mayoriya ng mga Pinoy na delikado sa kanilang physical at mental health ang climate change na nasa 88 hanggang 81%. Maganda umaga, Pilipinas! 35 makalipas sa alas 5 ng umaga. Sa ating pong mga suki, sa ating pong mga kababayan, tangkilikin ang gawang atin. Katulad nga po ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Katulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga magniniyog na dating umaasa sa kopra, ngayon mga MSMEs na dahil sila po ay nagpo-produce ng dekalidad ng mga cacao beans at pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Yung pong mga gagandang planting material na cacao galing Davao, hinakot dyan po sa lalawigan ng Quezon, itinanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon nakapagpo-produce sila ng world-class na Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. O dili kaya sa Tangerine Chocolate PH, i-check ho ninyo yung mga available variants ng mga raw materials na ginamit ay galing din po sa ani ng atin pong mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tani, palakasin ho natin ang loob ng ating mga magsasaka, palakasin po natin ang mga MSMEs, tangkilikin natin ang gawang atin. Katulad nga ng Tangerine Chocolate.
Umaga Pilipinas. Ayan. Oy, magandang umaga muli dito po sa napakaswerteng tao dito ho sa Bureau of Internal Revenue. Ano ha? Mantakin ho ninyo ha. Siya ay Head Revenue Assistant for Large Taxpayer, Team Head ng Run After Pay Transaction, tapos Chief of Staff na siya ng Office of the Commissioner. Galing, ano ha? Oh, napakagaling siya na ho yung Superman. Tatlong magagandang mga juicy positions ho ang kanyang hawak diyan po sa BIR Seropino Cantaros. Kagaling ano ha. Kaya lang yung ibang appointment ito dapat daw yun may pirma ni Secretary Ralph Recto. Bakit daw po parang na-bypass si Secretary Ralph kaya naman pala hindi makakota ang BIR. Isang tao humahawak ng tatlong sensitive position. Kagaling ano Maganda umaga Pilipinas. Legal assistance ibibigay ng PNP sa 7 pulis na inaresto dahil sa pagkamatay ng 2 hinihinalang miyembro ng CPP-NPA sa Rizal noong 2010. Detalye na balita mula kay Mal Gonzalez sa RH5. Mal. Good morning, Kuya Angel. Bibigyan ng Philippine National Police ng tulong legal ang 7 pulis na inaresto dahil sa pagkakasangkot sa pagkamatay ng 2 hinihinalang rebelde sa Rodriguez Rizal. 14 na taon na ang nakalilipas. Ito ang inihayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo matapos na maaresto at sumuko ang mga pulis na ito. Sabi ni Pajardo, paagi ng pagtupad sa kanilang tungkulin ng ginampahan ng nabanggit na mga pulis noong 2010. Hindi lamang aniya nakakadalo sa pagdinig sa korte mga ito kaya't naglabas ng warrant of arrest ang San Mateo Rizal Regional Trial Court laban sa kanila. Batay sa record ng PNP, isang inkwento ang nangyari sa Barangay Puray Rodriguez Rizal na ikinamatay ng 2 hinihinalang rebelde pero nagsampa ng reklamong Commission on Human Rights dahil umano sa maling proseso sa police operations. Una nang inaresto ng PNP IMEG at sumuko ang ilang sa 7 mga pulis na kinilalang sina Police Captain Justin Dumaging, Police Captain Orlando Rosales Jr., Police Captain Gilbert Asuncion, Police Chief Master Sergeant Joseph Chumabuar Jr., Police Chief Master Sergeant Israel Kulanang Lukob, Police Master Sergeant Dante Boloran at Police Staff Sergeant Will Carame. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. 42 makalipas ang alas 5 ng umaga, hinirit naman ng isang kongresista na gawing 3 bagsakan ang pagbibigay ng 100 peso wage hike sa mga pribadong sektor. Oras na ito'y maisabatas. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, dapat unti-untiin din sa loob ng 3 taon ang wage hike para hindi masyak ang mga negosyante at ang ekonomiya. Maaari niyang 40 pesos muna ang ibigay sa una at ikalawang taon habang ang 20 pesos sa pangatlong taon sa NCR, Calabarzon at Central Luzon dahil may kaya naman ang nasabing mga rehiyon. Sa ibang mga lugar, sinabi ni Chua na pwedeng 35 pesos ang ibigay sa una at ikalawang taon at tapos yung balancing 30 ay sa ikatlong taon. Para kipat, meron tayong Regional Wages and Productivity Board. May agam-agam naman ang ilang mababatas tungkol sa isinusulong na 100 pisong dagdag na daily minimum wage para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Marikina Representative Stella Kimbo, Senior Vice Chair ng House Committee on Appropriations, ikinukonsidera nila ang epekto ng kakayanan ng mga negosyante. Maaari niya itong magresulta ng pagtaas ng unemployment rate at inflation. Bukod dito, sinabi ni Kimbo na posible rin na hindi sapat ang 100 pesos na dagdag sa sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin. Malulugi nga ang mga negosyante kung babawiin nila sa presyo ng kanilang mga produkto kapag naipatupad naman ang 100 pisong taas sa sweldo ng mga manggagawa. Sinabi ng economist na si Professor Emmanuel Leico sa panayam ng DCRH at radyo natin, hindi siya sang-ayon sa pananaw na dapat na tumaas ang presyo kapag tumaas ang sweldo dahil magdudulot ito ng masamang epekto sa ating ekonomiya. Ayon pa kay Leico, mas makabubuti pa na kapag tumaas ang sahod, taasan din ang produksyon ng mga produkto upang matapatan ang tumataas na purchasing power ng mga mamimili.
Hindi po ako sang-ayon doon sa pananaw na pagka itinaas ng 100 ang sweldo ng mga manggagawa, ibabawi din ng mga producer o ng mga negosyante sa presyo ng kanilang mga produkto. Remember po, ang ating merkado ay free market. Pagka tinaas mo ang presyo mo, baka mawalan po kayo ng benta. So yan po ang isang negatibo. Pagka sinabi nilang itataas nila ang presyo nila, baka po mag-backfire sa kanila yon. Ngayon naman po, sa isang banda, pagka sinabi natin na itaas ang sweldo ng mga manggagawa ng 100 pesos, nadagdagan po sila ng pambili. So, ibig sabihin po noon, may stimulate itong kanilang purchasing power, may stimulate ang market at maaaring lumago dahil po sa ganung hakbangin po. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, habang pinag-uusapan nyo yung pagtaas ng sweldo, dapat pataasin din ho ninyo ang inyong immunity sa iba't iba pong mga sakit. Mag-ultabayo. Dapat pagka matutulog ho tayo at alam natin kulang yung oras ng pagtulog natin o kaya alam natin hindi tayo nakakaabot nun sa stage 4. I-boost po natin yan sa pamamagitan po ng ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktor. Ang ultabayo po ay naglalayong makatulong sa inyo para magkaroon kayo ng magandang tulog. Inaral po yan ng mga Hapon ng mga dalubhasa sa Japan para matugunan nga po yung problema sa depression, dala po ng kakulangan ng tulog, stressful na buhay at iba pang mga paghamon sa araw-araw na gawain natin. So para ho doon sa mga gustong i-boost ang kanilang immune system, palakasin ang kanilang immunity, mag-ultabayo. Check ho ninyo ha. Magtanong ho kayo sa mga dalubhasa 0917-110-6580. Available po ito sa Lazada, sa Shopee, sa Mercury, sa Amesco Drugs, sa Passmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Panahon ho na matindi ang problema natin sa stressful na buhay, magkaroon ng sapat na kagapay, yan po ang ultabayo. Most wanted ng Rizal at dalawa pang kolektor nasangkot sa karnaping. Aba, huli ho sa Taytay. Buti na nga. Detalye ng balita mula kay Edjan Parosa, RH52 Edjel. Good morning, Kuya Angel. Naaresto ng numero 1 wanted person ng Rizal Provincial Police Office at dalawa pang kapwa nito kolektor. Nasangkot umano sa insidente ng karnaping. Kinilalang 27 anyos na akusado sa alias lamang na Jean, residente ng Taytay, Rizal. Sa report na inilabas ni Rizal Police Public Information Office Chief Captain Marisol Taktakin, nadakip ng traffic team ng Taytay Municipal Police Station kasama ng Provincial Highway Patrol Team si alias Jean sa Verde Oro East, Plaza Manila East Road, bahagi ng Barangay San Juan. Sa hiwalay naman ang operasyon ng kapulisan sa Barangay Dolores, nakwelyuhan din ng dalawa pang kolektor na kinilala lamang sa mga alias na Lloyd at Mark dahil sa parehong atrasong may nakalaang piyansang nagkakahalaga ang 300,000 piso. Himas rehas ngayon sa Taytay Custodial Facility ang provincial most wanted at dalawa pang suspect na haharap sa kaukulang reklamo. Ayon kay Rizal Police Chief Colonel Felipe Maragon, patunay ito ng pagtuon ng pulisya sa pagsukol sa mga wanted person sa kanilang lalawigan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Daniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edjel. Samantala, yung isang wanted naman sa Cavite dahil sa illegal na pangingisda, arestado sa Nabotas. Detalye muna kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Ay, buntag ko yung Edel. Natuntunan na Nabotas Pulis sa lalaki wanted sa Cavite nakarang magtago. Ito sa Barangay Sipa Calmasayan mula pa noong November 21, 2021. Ayon dito kay Police Colonel Romeo Cortez, nasukol ang suspect na si alias Ramil habang ito ay naglalakad sa kaban ng M. Nabali Street sa Nabotas. Ang pagkakaresto ay bagi pa rin umano na programa ng Chief PNP ang 5-focus agenda, aggressive and heinous law enforcement operation laban sa mga wanted person. Inaresta ang suspect makarang matanggap ng Nabotas Police kagabi ang inisang warrant of arrest ni Judge Franco Paulor Aga Arago, ang presiding judge ng RTC Branch 88 sa Cavite City sa kaso paglabag sa Section 95 of Republic Act 10654. Wala pa rin sa kaurana sa Pilipinas, bisa rin ako sa Rizal, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Edwin. Siniguro naman ng Department of Energy na sapat ang supply ng kuryente sa gitna ng banta ng El Nino phenomenon.
Ayon kay Energy Secretary Rafael Otilla, sapat din ang antas ng tubig sa mga dam bagamat kailangang limitahan ang paggamit dahil naman sa pangangailangan ng irigasyon. Sinabi pa ng kalihim na masanda ngayon ng gobyerno kumpara sa pagtama ng El Nino noong mga nakalipas na taon. Una nang tinaya ng Department of Energy na mababawasan ng 70% ang generation capacity ng hydroelectric power plants sa Luzon at Visayas grid. Naglabas naman ng 2 alert lease order ang Department of Justice laban sa dating Negros Oriental representative na si Arne Teves Jr. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, limitado na ang galaw ng itinuturong utak sa Digamo killing at mapapabilis din ang pag-aresto sa kanya sa tulong ng ibang bansa. Inatasan ng mga nasabing kautusan ng Bureau of Immigration agad ipagbigay alam sa PNP at NBI ang bawat galaw ni Teves. Una nang pinakansila ng korte sa Maynila ang pasaporte ni Teves. Nag-issue na rin ng Interpol Blue Notice noong Pebrero laban naman sa dating kongresista. Paninindigan ng Senado ang deadline nito na tapusin ang pagdinig sa economic chacha sa ilalim ng resolution of both houses number 6 sa Oktubre. Ayon kay Senator Sani Angara, chair ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments. Tamang-tama ito na maisabay sa plebisito sa 2025 midterm elections para makatipid ang gobyerno. Una rito pinahayag ng mga kongresista na isasalang na nila sa pagdinig ang bagong haing resolution of both houses number 7 na para rin sa economic chacha. Magandang umaga, Pilipinas! 9 na minuto na lamang bago mag-8 ng umaga. Magkasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Okay na pala. Hoy, maagang nag-anunsyo ang Liberal Party ng ilang pambato nila sa senatorial elections para sa 2025 midterm elections. Ba? Ito na ho yung mga magiging pambato ng Liberal Party. Si dating senador at ngayon po ay spokesperson ng Liberal Party na si Leila de Lima. Makakasama din niya si dating senador Kiko Pangilinan, dating senador Bam Aquino at dating human rights lawyer Chel Jokno. Pero di ba lahat sila natalo nung nakarang eleksyon? Sinabi ni De Lima na magiging opposition candidates ang 3 personalidad. Hindi miyembro ng LP sina Aquino at Jokno pero kapwa tumakbo sa ilalim ng opposition coalition na 8 diretso noong 2019. Yun nga lang, ang tawag nga nila doon, 8 diretso inidoro. Alam na nalo kahit isi. Ayan ha. Wala na bang ibang pwede makuha? Sabagay, yung kabilang partido, ala di makakuha. Diyos ko, ginoong maginag. Puro recycle din. Ipanareport, pabalik na ang kanilang bansa ang 43 Chinese at 1 Vietnamese. Nasangkot sa illegal pogo operation sa Pasay City. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang 44 na dayuhan sakay ng isang bus. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz, ito na ang ikalimang batch ng mga illegal pogo workers na ipinatapon pabalik ng China. Ayon pa kay Cruz, bukod sa illegal pogo, sangkot din ang mga ito sa online fraud, prostitution din, crypto scams at illegal online gaming. Nakalabas na ng ospital ang 216 na nabiktima ng umano'y food poisoning sa Esperanza, Agusan del Sur. Isinugod sa ospital ang mga residente ng Tandang Sora, Esperanza matapos na sabay-sabay na makaramdam ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagtatae matapos kumain ng food packs na ipinamahagi naman ng Philippine Red Cross. Ngunit tinimok naman ni Mayor Deo Manpatilan Jr. na iwasan muna ang pagtuturoan at na kung sino ang totoong may kasalanan dahil sa nagpapatuloy pa naman ang investigasyon kaugnay ng naturang insidente ng food poisoning. Yan pa man, nagpaabot pa rin ng tulong ang PRC sa mga na-ospital at sinigurong makikipag-ugnayan sila sa mga lokal na pamahalaan upang malaman ang tunay na naging sanhi nito. Sinuspende na rin muna ng PRC ang Hot Meals on Wheels program habang iniintay pa ang resulta ng laboratory testing
na ginagawa sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM dyan po sa Muntinlupa City. Ala naman siguro ano yan ho, ang objective lang naman ng Red Cross dyan mamahagi ho ng ayuda dun ho sa mga naapektuhan ho ng kalamidad, ano ha. Ala naman siguro ang sisihan ba. Tsaka baka mamaya tubig, ano ha, ang pinanggalingan. Kamukha nung outbreak ng sakit ng tiyan sa Baguio, di ba? Madali nilang natunton kasi karamihan ng mga pasyente galing nagtungo doon sa isang mall, kilalang mall. Kaya madali nilang na-address. Tapos natukoy kaagad na yung tubig ang pinagmulan ng problema. Sumuko naman sa Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEG ang 7 pulis na wanted sa kasong murder. Kinilala ang mga sumuko na sina Staff Sergeant Kil Bayan, Chief Master Sergeant Joseph Chumawar Jr., Israel Locob, Captains Justine Anoge, Gilbert Asuncion at Orlando Rosales Jr., again din si Master Sergeant Dante Baloran. Ayon sa PNP-IMEG, may standing arrest warrant ang mga ito dahil sa 2 counts of murder kaugnay ng pagkakapatay sa dalawang sinasabing rebelde sa isang enkwentro sa Sitio Lagyo, Barangay Puray, Rodriguez Rizal noong pang 2010. Kasalukuyan nakapiit ang 7 pulis sa IMEG Custodial Facility sa Campo Crame at nakatakdang i-turn over naman sa kanilang Court of Origin. Magandang umaga, Pilipinas! O paano po yan? Ito muna. Dinisman naman ng Korte Suprema ang isang abogado na iniwan ang kanyang legal na pamilya at sumama sa ibang babae. Loko talaga si attorney. Bukod sa pakikipag-ibin, i-display pa niya sa social media ang kanyang pakikipagrelasyon sa iba. Sa 10 pahinang desisyon na inilabas noong February 19 na patunayan ng Korte Suprema, guilty si Vicencio Nonato Tagueña ng gross immorality at paglamag sa Code of Professional Responsibility and Accountability. 2 minuto na lamang bago ho mag-ACES na umaga, susunod ng 2x2. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Sa linggo, magkarinigan po tayo alas 4 ng hapon sa Radyo Henyo. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa Chinese philosopher na si Lao Tzu. Ang sabi po ni Lao Tzu, excessive indulgence in sensory pleasures can dull our ability to appreciate the simple joys of life. Happy weekend! Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay. Susunod na ang 2x2. Magandang umaga, Pilipinas!